welcome sa second day ng aming Edinburgh tour. Balak naming puntahan ngayon. Bali, ang pinaka main event is pupunta kami sa Edinburgh Castle. So nakita na namin yun kahapon nung nakasakay kami ng bus and pupuntahan natin siya up close. And then syempre, i-explore natin yung kung ano yung andun sa loob niya. Dahil 10 AM pa yung booking namin doon. Medyo maaga pa. Babalik kami ng Royal Mile. Nagpunta na kami doon kahapon dahil medyo madaming tao, hindi kami nakapag-picture ng maayos. Babalik kami ngayon and hoping na hindi pa masyadong madami ang tao kasi medyo maaga pa. And then dadaan din kami ng Victoria Street. Tingnan natin kung anong Harry Potter vibe yung andoon. Napakaaliwalas ng panahon ngayon. So sana mag-enjoy tayo buong araw. Start na tayo ng Royal Mile. Mag-start tayo dito sa The Palace Shop. Yan, dito tayo mag-i-start. Nakikita natin dito the Royal Mile ends. So dito nag-e-end yung Royal Mile. Yung naglalakad daw damihan mo habang naglalakad ako. Okay. Okay, ready. 1, 2. Next. Okay, stomach in. 1, 2. Teka, may tao. Wait lang, may tao. Okay, 1, 2. Oh, portrait din. Oh, isa pa. Yan, ganda. Wow, nice. Amazing. 1, 2. Okay, portrait. 1, 2. Wait lang, may sakyan Wait lang. 1, 2. Wala na, naubos na yung 30 minutes talaga natin. Makakapunta pa ba tayo ng Victoria's Secret? Ay, Victoria's Street? Yeah. Enjoy muna namin mag-picture-picture dito sa harap ng The King's Gallery kasi napakaganda ng building na yan. Sinulit na namin habang wala pang mga tao dito. Medyo naubos na ata yung 30 minutes namin dito at hindi namin alam kung makapunta pa kami ng Victoria's Street. Anyway, kahit ano na, siguro kung hindi kami aabot doon, pagkatapos na lang namin sa Edinburgh Castle. Hindi naman kami maghapon doon. Siguro at most 2 or 3 PM, mag-out na kami doon. So kahapon nga hindi na tayo nakapunta sa part na to ng Royal Mile. Pero ngayon, andito na tayo sa St. Giles Cathedral. Isa sa pinaka-iconic na landmarks dito sa Edinburgh. Grabe, ang ganda ng architecture. It's been standing here for more than 900 years. Can you believe that? At hindi lang siya basta simbahan. It played a big role sa history ng Scotland, lalo na noong Scottish Reformation. Sa harap naman ng cathedral, makikita niyo ang statue ni Adam Smith. Siya ang itinuturing na father of modern economics. Born and raised siya dito sa Scotland, kaya very proud sila sa kanya. Nandito na tayo sa Victoria Street. Nakadaan din tayo sa wakas. Oh my gosh! Look at this! Amazing! From St. Giles Cathedral, konting lakad lang ay nandito na kami sa Victoria Street. Oink oink! Isa sa pinaka-iconic at colorful na streets dito sa Edinburgh. Maaga pa kaming dumating kaya karamihan ng shops sarado pa. Pero okay lang kasi ang ganda pa rin ng vibe. Tahimik, presko at perfect para sa picture taking. Tingnan nyo naman yung vibrant colors at yung curve ng street. Maraming naniniwala na ito raw ang naging inspirasyon ni J.K. Rowling para sa Diagon Alley ng Harry Potter. Kaya must visit talaga lalo na kung fan ka. Gagawa ka ng bag. Gagawa tayo ng bag dyan. Gagawa tayo sa next time Kailan? Okay lang, mahal. Mag-enjoy ka naman. Enjoyment mo naman yung babayaran mo dyan So ito, paakyat kami sa hagdan. Bale, papunta na kami ng Edinburgh Castle. Access. Nakadaan kami at nakapag-enjoy mag-picture-picture sa Royal Mile. And then, nakadaan din kami sa Victoria Street. At ang ganda. Grabe. Siyempre, sinulit na din namin mag-picture-picture doon. And then, oh my gosh. Tingnan niyo to. Mahal ko, ito na ba yung Edinburgh Castle? Yan na ba yun? Oh my gosh. Ang ganda, up close. Tingnan niya rin dito sa kabila. Oh my gosh. What is that architecture? Napakaganda. Solid.
So papasokin natin yan mamaya and i-explore natin, titingnan natin kung ano ba yung nasa loob niyan. Sabi nila may canyon daw, titingnan natin yung canyon na puputukin mamaya. Edinburgh Castle. Isa ito sa pinaka-iconic at most visited landmarks dito sa buong Scotland. Nasa taas siya ng Castle Rock, isang ancient volcanic hill, kaya ang ganda ng view. Kita mo ang buong Edinburgh. Pero hindi lang ito basta magandang view. May over 1,000 years of history ang castle na to. Dati siyang royal residence, military stronghold at naging witness sa napakaraming battles. Kaya sinasabi nila, isa raw ito sa pinaka-naatake na castle sa buong Britain. Para makapasok, may entrance fee na £21.50 per adult. Medyo pricey, pero sulit naman. Ang dami mong matututunan at makikita sa loob. Kung andito ka sa Edinburgh, Edinburgh Castle is definitely worth the visit. Mahal ka, sana pala hindi na ako nag-puffer, no? Mainit pala. Ganda kasi ng araw kaya hindi siya masyadong malamig siguro. Then madaming lakad, so parang hindi na ako magpa-puffer bukas. Mag-buffer ka bukas sa island yun. Ayan, so mag-alas 10 na, so pipila na kami dito para makapasok doon sa loob ng castle. Hindi pa sila nag-start magpapasok, pero nakapila na kami dito para hindi naman kami masyadong nasa dulo mamaya pagka nag-start na silang magpapasok. Sino yung mga kanyan, mahal ko, tingnan mo, nakatutok dito. Na, papasok na tayo! Oh my gosh, nandito na tayo sa loob at ito yung bubungan sa atin. Dagat doon. Hindi na napakaganda ng mga buildings and everything. Ganda. Ayan, yung kanyon na papaputukin mamaya. Isa sa mga pinaka-inaabangan dito sa Edinburgh Castle ay ang 1 o'clock gun. Tuwing 1 p.m. except Sundays, nagpapaputok sila ng cannon. Isang tradisyon na nagsimula pa noong 1861. Noon, ginagamit ito ng mga sailors support para isync ang mga watches nila. Wala pa kasing smartphones or GPS dati, kaya mahalaga ang accurate time signal. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin siya, not for navigation anymore, pero bilang tradition at reminder ng rich history ng lugar na to. Maaga pa pero kailangan nating antayin yan hanggang sa 1 p.m. National War Museum of Scotland. Kailangan nating bisitahin itong War Museum naman. Siyempre, mas maganda yan, no? Oh my gosh, what a view. So next nating puntahan ay ang Royal Scots Dragoon Guards. Grabe ang tahimik doon sa loob. Kaya dito papalabas na kami. Pakalabas na nga kami sa museum na yun. Grabe ang tahimik sa loob pero ang gaganda ng mga display. Next nating pupuntahan ay Edinburgh Castle Prisons of War. Kaya pupuntahan muna namin tong military prison which is dito sa ilalim. Makatahimik na naman sa ilalim.
Ginamit ang military prison na ito noong 1700s hanggang early 1800s pa para ikulong ang mga sundalong lumabag sa batas. Preserve pa rin yung original look niya. Makikita mo yung mga bunk beds, doors at carvings sa walls na iniwan ng mga bilanggo. Ang eerie pero sobrang interesting. Nauna nang lumabas si Mrs. kasi ayaw niya sa loob. Pinasok na nga namin ang isa pang prison dito. Kanina sa kabilang prison, eerie in its own way. Pero mas nakakakilabot dito. Naninindig ang balahibo ko dito. Dito daw ikinulong ang mga foreign prisoners, mga sundalong nahuli during wars hundreds of years ago. Makikita mo rin yung mga original hammocks, rustic doors at mga carvings sa pader. Some say may presensya pa rin daw hanggang ngayon. Hindi mo talaga maiwasang mapaisip ilan ang dumanas ng takot at lungkot dito habang nasa dilim, naghihintay ng wala. Talagang as rebels and pirates. They will not allow the fear. I've read the work of John Woodall, old as it may be now, and he agreed. mahal ko, anong masasabi mo dun sa mga nakita natin sa loob? Katakot, no? So, next nating pupuntahan ay itong Museum of the Royal Scots. Pero pahinga muna. Napagod na yung binti na maglakad. So far, very nice experience ang na-experience natin dito. So, parang nasa midway pa lang tayo and talagang sulit. Napakaganda ng experience na pumasok dito sa Edinburgh Castle. Yan. Wala ka na rin kamay. Pasukin na natin yon bago papasukin ng iba. Mahal ko, kala ko nawala ka na. Solid. Mahal ko, anong masasabi mo doon sa regiment, Scott Regiment? Ganda, no? And saan tayo next? Mahal ko, may saging ako dyan sa bulsa, oh. Kunin mo na. Okay na, video kita papasok yan sa Next nating pupuntahan is the Fuchs Gate. This is the main entrance to the citadel by the 17th century. The perimeter wall looped for both cannon and musketry was built in King Charles II's reign. Wow, look at that! Scottish National War Memorial, 1927, built as a memorial to those from Scotland who died in the Great War, now a shrine to the memory of the fallen of the two world wars and of campaigns since 1945. Mga kanyon na naman! Nandito tayo sa Four Wall Bat, isa sa mga unang defense points ng Edinburgh Castle. Itong lugar na to, built pa around 1540s, ginamit para depensahan ng castle laban sa umaatake, especially from the north side. Dito nakapwesto ang mga cannons noon, overlooking the city. Sobrang strategic ng location. Kita mo halos ang buong Edinburgh mula rito. Next, pumasok kami sa Scottish National War Memorial. Bawal mag-video sa loob, sobrang solemn ng atmosphere. Tahimik, parang simbahan.
namin. Mataas ang ceilings, may mga stained glass windows na may images ng mga sundalo, saints at war symbols. Sa gitna, makikita mo yung Hall of Honor kung saan nakatala ang mga pangalan ng libo-libong Scots na nagbuwis ng buhay sa digmaan. Sobrang ganda at sobrang emotional ng lugar. Pagkatapos noon, pumila kami papasok sa Royal Palace. Bawal din mag-video sa loob pero grabe ang elegant ng interiors. Makikita mo yung Great Hall, may grand fireplace, old weapons sa walls, at sobrang detailed ng wooden ceiling. Sa isang room, nakadisplay ang Scottish crown jewels, the crown scepter, and sword of state. Royal na royal talaga. Mayroon ding kwento tungkol sa birth room ni King James VI, ang future king of both Scotland and England. Kahit hindi kami nakapag-video, the experience inside was truly unforgettable. Sunod naming pinuntahan ang St. Margaret's Chapel. Ito ang pinakamatandang building dito sa Edinburgh Castle. It was built around the early 1100s in honor of Queen Margaret, isang devout and beloved queen na naging saint later on. Maliit lang ang chapel, sobrang simple, pero may charm at history. Very peaceful ang vibe sa loob. Pagkatapos, umupo muna kami sa tabi ng chapel. Sobrang relaxing, perfect spot para magpahinga at namnamin yung view. Sa tapat namin, makikita mo ang Mons Meg, isang higanteng cannon na ginamit noong 1400s. Isa ito sa pinakamalalaking artillery ng panahon na yun. It could fire stone balls as big as watermelon. Amazing, diba? Pero dahil sobrang bigat niya, bihira lang siyang gamitin sa actual battles. Sarap yan. Malapit mo? So bale, nalibot na namin ang buong Edinburgh Castle. May isa na lang kaming aantayin yung 1 o'clock gun na papuputuin ng isang cannon sa alauna. 12:30 pa lang, mag-aantay pa kami ng mga 30 minutes. Kailangan nating antayin yun para ma-witness naman natin, masulit natin yung pagpunta natin dito. And sabi nila, worth it naman na panoorin yun. Snack muna tayo, kain. Kasi lunch time na, kain lang ng bread and then coffee. Ako lang yung nag-coffee, bawal kay Mrs. Bread and then pasta. Paglabas namin, di namin in-expect na madami na palang crowd malapit sa cannon. Mukhang excited ang lahat. Hindi yung cannon na yan yung papuputok, yung isa doon na mas malaki. Mga ilang minuto pa nga yung kailangan naming antayin kasi kailangan eksaktong 1 o'clock nila papuputukin. At dumating na nga yung pinakahihintay ng lahat. Everybody knew it was coming, but everybody still jumped. You missed it. Can you do it again? Ganun lang. Ayos. Nagkiktot daw mamin eh. After the 1 o'clock gun fired, mukhang lahat ng tao ay natuwa. May konting gulat pero more on amazement. Ang saya ng atmosphere. Kita mo sa mga mukha ng mga tao, everyone looks satisfied and happy. Pagkatapos noon, lumabas na kami ng Edinburgh Castle. Sobrang sulit ang experience. At hindi pa dito nagtatapos ang enjoyment natin kasi maglilibot pa tayo sa ibang part ng city. Habang naglalakad kami pababa ng Royal Mile, may nakita kaming street performer na sobrang entertaining. Grabe, ang galing niyang mag-entertain. Tumambay na lang muna kami doon kahit sandali kasi aliw na aliw talaga kami. Pass me number 1. Yep, perfect. That's number 2.
I'm kidding, man. They're both the same. Let's give it up for France, everybody. Come on. Alice, I want you to throw me the next club in just a second, but first, I'm just situating myself. Hold on. 1, 2. Can you lose the hate in your eyes? 2, 3. Ha! Perfect. Alice, both of my hands are full, okay? This is the hard one. I need you to get that club into the empty space. Do it! Nadaanan na rin namin tong University of Edinburgh. Alam niyo ba na established pa siya noong 1582? Isa siya sa pinakamatandang university sa English-speaking world, pang-anim sa buong UK. Kaya it's known as one of the first civic universities in the world. Super ganda ng architecture. Mga cars best, pupuntahan natin. Kailan? Potato lang ba? After a while, nagutom na naman kami, kaya we decided to head down to Princess Street Ayan yung Edinburgh Castle na pinuntahan natin kanina. and to a nice restaurant, Good Friday's Restaurant. It's a cozy modern resto with a chill vibe. Ang una kong napansin, may bike display sa loob. Parang may art meets cafe feel siya. Perfect for a relaxed meal after all that walking. At syempre, masarap din ang food. May mix ng comfort food at unique dishes. Sakto sa panlasang Pinoy at adventurous na turista. Busog, happy, at ready na ulit for the next adventure. Naglakad-lakad ulit kami at nadaanan namin ang isa na naman sa pinaka-iconic na landmarks dito sa Edinburgh, the Scott Monument. Grabe, very beautiful. It's this tall, black, Gothic-style monument na sobrang detailed. Did you know, it was built to honor Sir Walter Scott, isa sa pinaka-importanteng writer ng Scotland. Sobrang intricate ng carvings and all around the monument, may statues ng characters mula sa mga novels niya. Tumingala ka lang and you'll feel so small. Ang taas niya, over 200 feet, ang dramatic ng presence niya. Perfect mag-picture-picture. Ice cream! Habang kumakain ng ice cream, ini-enjoy yung view ng Edinburgh Castle. So, yung view namin is nasa Edinburgh Castle. Look at this! Ba? Ang ganda. Solid ng view. Pahinga muna tayo with ice cream. So, bali hapon na. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today. Today ay napaka-successful ng ating araw. Talagang enjoy na enjoy tayo. Super enjoy. Talagang amazing yung mga nakita natin. Beautiful. Napakatamis ng ice cream. Are you asking me if I wanna try or you wanna try mine? Para sa'yo to smoky peanut butter. Palit-palit ka naman, mahal ko. Sarap naman parehas eh. Gusto ko lang tikman lahat. And then bukas, ano na yung pupuntahan natin bukas, mahal ko? Punta kami bukas sa Highlands, sa ibang area naman. Iba naman yung makikita natin bukas. So sasakay kami ng bus. Whole day ba yon? So whole day, maaga kami bukas 7 AM ata. Itutour kami, mga tourist spot din dito sa Edinburgh. Super exciting ulit. Thank you sa panonood sa vlog namin.